Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Raffy Tulfo labis na bumilib kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga positibong nagawa at katangian ng Pangulong Bongbong Marcos kanyang ibinida. Pero bago ang lahat, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, he is doing an excellent job. Ito ang nakakamanghang sagot ni Senator Raffy Tulfo sa Senate Media Query matapos tanungin kung paano niya nire-rate ang performance ni Pangulong Bongbong Marcos bago ang kanyang nakatakdang pangalawang SONA. Para kay Senator Raffy Tulfo, mahusay ang pamamalakad ni Pangulong Bongbong Marcos sa bansa at makikita niya na maraming nagagawa si Pangulong Bongbong Marcos, lalo na sa pagtiyak ng maraming pangako at investment pledges at pagkakaroon ng posibleng pamumuhunan na kapaki-pakinabang para sa ekonomiya ng bansa. Binigyang pansin din ni Senator Raffy Tulfo ang magagandang katangian ni Pangulong Bongbong Marcos bilang isang pinuno at sinabing hindi sinisisi ng Pangulo ang kanyang hinahalinhan sa mga problemang minana niya sa nakaraang administrasyon. Hindi tulad ng ibang mga pinunong nauna sa kanya, at alam ng Pangulo kung papaano sumulong sa pamamagitan ng hindi pagtatanim ng sama ng loob laban sa kanyang mga karibal sa politika. Binigyang diin din ni Senator Raffy Tulfo ang pagsuporta ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga kababayan na OFW. At ito'y ayon sa press release ng Senate of the Philippines. Tulfo, sa unang taon ni PBBM, he is doing an excellent job. Binigyan ni Senator Idol Raffy Tulfo ng excellent rating si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa unang taon nitong panunungkulan. Pinuri ni Senator Tulfo ang bilyong-bilyong investment pledge na nalikom ni President Marcos mula sa mga gobyerno at negosyante sa kanyang mga foreign trips. Sinabi ni Senator Tulfo na ang mga ito ay makakatulong na mapaganda ang ekonomiya at mapuna ng kakulangan ng trabaho sa bansa. Napansin rin ni Senator Tulfo ang ilan sa mga magandang katangian ni PBBM na nagpapakita na isa siyang magaling na leader. Aniya, hindi sinisisi ni PBBM ang naunang administrasyon sa mga problema na minana niya mula rito at hindi rin siya nagtatanim ng galit sa mga dati niyang katunggali sa politika. Pinuri rin ni Senator Tulfo ang buhos na suporta ni PBBM para sa mga OFW, partikular na ang pagsalba niya sa 3 convicted OFW. 2 dito ay nakasalang na dapat sa death row pero nabigyan nga ng pardon ng gobyerno ng UAA dahil sa letters of appeal ng Pangulo. Dito, sinabi ni Senator Idol, pinakita ni PBBM ang kanyang commitment at pagmamahal sa mga tinaguriang bagong bayani. And quote, kaya't hindi natin masisisi si Senator Raffy Tulfo kung labis ang kanyang naging paghanga sa kabutihan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, mababa na ang inflation rate, malaking tulong ni PBBM. Senator Tulfo, salamat sa iyong patuloy na pagsuporta at paghanga kay PBBM. Go, tuloy ang pag-asenso.
Ang laki ng achievement ni PBBM sa pagkuha ng malaking investment pledges, ang taas ng potensyal ng ating bansa. Ang galing ni Senator Tulfo, walang takot sa pagsuporta kay PBBM, solid talaga. Malaking karangalan na makakuha ng ganitong pagsusuri mula kay Senator Tulfo. Salamat kay PBBM, bumababa ang unemployment rate, mas maganda ang kinabukasan ng mga Pilipino. End ko. Ito po ang aming ginagawa sa buong Pilipinas ay naglalagay kami yung tinatawag na Kadiwa Store. Ito pong Kadiwa Store ay diretso ito galing sa mga producer. Galing sa mga magsasaka ito. Kaya tinanggal na namin yung mga gastos para sa pagbiyahe, para sa pagtransport. Ang gobyerno na ang mag-shoulder ng expense na yun para naman mataas naman ang bili sa farm gate price, pero mababa naman ang bigay natin sa consumer. Kaya yan ang ating pinakayat ng karoon tayo ng kadiwa. Dahan-dahan ay palabas na tayo sa ekonomiya ng pandemya. Kaya dumaganda naman ang ating ekonomiya, dumadami ang may trabaho. Ngunit, meron pa rin sa ating mga kababayan ay hindi pa nakabawi. Lalong-lalo na yung mga maliliit na negosyante. Ito yung sadya namin, natitiyakin na yung mga nangangailangan pa ay matutugunan at mabibigyan natin ng counting tulong. At sana hindi lamang dito sa pagbigay ng tulong na ito, kundi sa pagpaganda ng ekonomiya ay gaganda ang buhay ng ating mga kababayan. Sa ngayon po, sir, 22 po nag-participate ang sellers natin na more on sa vegetable tayo, prutas po at pati yung mga itlog. And NFA po natin nandito rin po para sa bigas ng Pangulo pa. Paano po ba na dapat kumita yung ating producer? Better po to directly sell it to the consumer. So it's a matter of, yung tanong po, sir, yung kikita na po yung ating farmer at the same time, hindi naman rin po masakit sa bulsa ng ating consumer. Sana po, suportahan po ng ating mga taong bayan dito sa Caraga Region, Butuan in particular, itong ating kadiwa ng Pangulo pa. Itong tulong na ito ay magagamit po namin sa kasamahan namin ng magsasaka. Kasi po ito ay para sa madaling gawain sa pag-harvest ng palay. At tapos pasalamat po kami sa Pangulo, lalo na sa PhilMic na malaking tulong na po ito sa aming magsasaka. Sapagkat ito ay walang bayad at grant naman para sa mga mahirap na magsasaka. Maraming salamat. Thank you, Secretary Anton Agdomeo at ang ating please, agtugaw kayo. Magandang umaga po at maraming salamat sa pagsalubong dito sa ating ginawa para ipakita na galing po kami, kagaya ng sabi ni Mayor, galing po kami ng Lake Mainit together with Gov. Angel na pumunta kami para tignan yung bagong hydroelectric power. Ito kasi ang magpo-produce ito ng mga almost 30 megawatts. At ito ay makakatulong sa supply ng kuryente at ibababa ang presyo ng ating kuryente. Kaya yan ang pinakamahalaga para sa atin. Ipapagpatuloy natin yun sa Lake Mainit yun. Meron pa yatang ibang mga programa, hindi lamang dito sa Agusan, hindi lamang sa Mindanao, kung hindi sa lahat ng ating mga iba't ibang lugar na nangangailangan. Kaya po, ito po ay naging mahalaga dahil ang ating tinatrabaho na mabuti ay paramihin ang ating produksyon sa agrikultura. Ngayon, kapag malaki na ang production natin,
at hindi na kailangan ng mga Pilipino. Halimbawa, naparami natin yung production ng bigas, naparami natin yung production ng mais, ng iba't ibang high value crops. Hindi naman maaari may pagbili natin yan na fresh. Kailangan i-process para may value added, maiwan dito ang value added dito sa Pilipinas. Kung mag-export tayo, nakapackage na, at yung kikitain ay dito kikita, may iwan dito sa Pilipinas. Kaya't mahalaga ang electrification, hindi lang po ang mga industriya ang matutulungan, kung hindi pati na ang ating agrikultura. Ngayon din ay meron din kaming ginawa, ay naglagay kami, ito po ang aming ginagawa sa buong Pilipinas, ay naglalagay kami yung tinatawag na Kadiwa Store. Ito pong Kadiwa Store ay diretso ito galing sa mga producer, galing sa mga magsasaka ito. Kaya tinanggal na namin yung mga gastos para sa pagbiyahe, para sa pag-transport, ang gobyerno na ang mag-shoulder ng expense na yun. Para naman, mataas naman ang bili sa farm gate price, pero mababa naman ang bigay natin sa consumer. Kaya yan ang ating kaya't nagkaroon tayo ng Kadiwa. At para maging matagumpay itong programa ng Kadiwa, ay kailangan talaga natin ayusin ang agrikultura natin, paramihin ang mga produkto natin, paramihin ang production natin, pagandahin natin ang processing natin, para naman, unang-una, para dito sa Pilipinas, sa ating mga kababayan, ay makabili sila ng lalo na yung mga agricultural commodities na itinatawag, fertilizer, yung binhi, yung lahat ng inputs, pati yung pautang, kailangan natin pagsama-sama yan para tulungan ng ating mga magsasaka para gumanda ang produksyon, para maging mas magandang hanap buhay ng ating mga magsasaka. Hindi lang po aming iniisip ang production lamang, kung hindi pati na ang kinikita ng ating mga magsasaka, dahil napaka-importante po. Nandyan po ang mga malalaking makinarya na galing sa RCEF. Yung RCEF ay yung nakuhang pondo sa importasyon ng iba't ibang produkto. Yan ang tariff na tinatawag, ay yung tariff na yan, yung taripa na yan, ay yan ang pinambibili namin ng mga makinarya, mga traktor, mga harvester, at pinamimigay sa iba't ibang mga Irrigators Association, Farmers Association, Cooperative, para naman maging bumaba ang presyo, bumaba ang cost of production natin. At yung pagkamalaki ang ang sinasaka natin, at magagamitan natin ng mga malalaking makina, malaking traktor na kagaya nito, ay bababa ang production, ang baba cost of production, kaya magiging mas competitive pa ang ating mga produkto. Kaya para makakompete naman tayo, hindi lamang din sa Pilipinas, kung hindi pati sa mga nagpo-produce na yung mga ini-importa natin, Thailand, Vietnam, yun ay mga dapat tayo mag-compete sa kanila, kaya kailangan natin gawin ito lahat. Ang DTI naman ay may dala nagsimula sa mga test na scholar, yung sa Andredole, at nagbibigay naman sila ng mga tinatawag na kit para mag-umpisa sa kanilang kahit na maliliit na negosyo, ay meron silang kagamitan, meron silang training para may hanap buhay. At kasama din dito ang ating tinitingnan yung mga iba't ibang mga pangangailangan sa pagsasaka. Kaya po ay maliwanag na maliwanag, dahil sa amin ay nakita namin kahit ano pang gawin natin na pagandahin ang ekonomiya, kung hindi natin maayos ang agrikultura, hindi po natin magiging mapapaganda at mapapatibay ang ating ekonomiya. Lalo ngayon ay maraming pangyayari, na maraming pagbabago, kaya kailangan magaling tayo mag-adjust, kailangan matibay ang ating sistema, ang sektor ng agrikultura, upang tumibay lahat ng ibang sektor, kahit ang industriya. Pagkat makausap niyo po ang mga mayayaman na malalaking korporasyon, agrikultura pa rin ang sinasabi nila. Kailangan talaga ayusin yung agrikultura, kaya dyan tayo nakaprioritize. Nagbago po lahat ang sistema, ang mga inaasahan natin dati ng pinagkukuhanan ng agricultural commodities, nagbago dahil sa pandemya. Nagbago lahat. Yung sigurado na napabalitaan naman ninyo yung mga supply chain na naghihirap dahil nga naputol-putol sa pandemya, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang bansa. Ngunit dahan-dahan ay palabas na tayo sa ekonomiya ng pandemya. Kaya dumaganda naman ang ating ekonomiya, dumadami ang may trabaho. Ngunit meron pa rin sa ating mga kababayan ay hindi pa nakabawi. Lalong-lalo na yung mga maliliit na negosyante. Dahil yung mga MSME, nung pandemic, naubos talaga kasi siyempre inaasahan natin na hindi tatagal.
Sabi ng mga nagpapatakbo ng MSME, ay sabi nila, basta kung ano yung savings, yun na muna ibigay natin hanggang bumalik ang negosyo. Ang problema, tumagal ang pandemya, marami sa kanila nagsara na talaga. Naubos ng savings nila, talagang ginawa nila lahat para tulungan ang mga empleyado nila. Ngunit hindi kakayanin, kaya't nagsara na. Kaya't nandito po kami para makapagbigay din ng tulong sa ating mga nangangailangan na hindi pa nakabangon dito sa sitwasyon ng pandemya. Kaya po, nandito lang po naman kami. Ito yung sadya namin, natitiyakin na yung mga nangangailangan pa ay matutugunan at mabibigyan natin ng counting tulong. At sana hindi lamang dito sa pagbigay ng tulong na ito, kundi sa pagpaganda ng ekonomiya ay gaganda ang buhay ng ating mga kababayan. Nagsisimula pa lang po tayo, ngunit patuloy natin gagawin ito, walang tigil ito, hanggang masabi natin, wala nang nangangailangan ng tupad, wala nang nangangailangan ng AX, wala nang nangangailangan ng ganyang klaseng cash transfer, dahil may trabaho na lahat. Yun ang aking hangarin, yun po ang hinahabol natin, kaya't magtulungan tayo para maabot natin ang ating mga pinapangarap para sa ating mga kababayan, para sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. At yun na nga mga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.